Ng mga Bible in the book of Hosea, chapter 11, verses 8 to 9. Hosea. Atong in-open ang atong mga Bible diya sa Hoseas or Hosea 11, verses 8 to 9. Unahan nato sa Tagalog na version igsuon kay mas nindot siya pamation. Mas dami siya kay pamation sa Tagalog na version ay tawag ko sa Bisaya na version igsuon. Hosea 11 verses 8 to 9, ang pulong sa Dios. Dungga ug gawatan ni nga pulong igsuon, personal ya sa imong sulod. Sa 8 ingon siya, pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulan pa kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Hindi ko ipagdarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Sa Bisaya nga version igsoon, kung saon kuman pagbiya kanimo, blessed hope. Kung saon kuman pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot, blessed hope. Kung saon kuman sa paghimo kanimo nga sama sa Adma, kung saon kuman paghimo kanimo nga sama sa Zeboim, dili mo tugot ang akong kasing-kasing ni Ana, kay may pasulapi man ang akong gugma o kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko. Dili ko gupon pag-usab ang Ephraim, kay ako Diyos man o dili tao. Ako ang balaan nga uban kaninyo, o dili ako muanha kaninyo nga may kasila. Dalay ko ng tulong sa Diyos. Atong kapakan ng kaayo din ang Diyos dito. Minsan nakasinati atong linog sa Cebu. Kita, tanan, nakasinati. But we are blessed igsuon nga nasinati nato nga wala pa nahisusama sa ilang nasinatian nga daghan sa ila ang nawad-an sa kinabuhi igsuon. Daghan awad ang panimalay, daghan awad ang mga kabtangan tungod sa mga pangitabuhi igsuon. This verse nagpamatuod nga nga tubuhi nga Dios nga nagluwas sa nato sa bag-ong katalagman nga atong nasinati karon is Dios siya nga dili tao. Dios siya o dili siya tao. So, amen. Kinsay bagbuhay lang na sakit nga naulian. Kinsay bagbuhay lang nga nagkalisod nga natagbo ang panginahanglan. Kinsay bagbuhay lang nakasinati sa kalisdanan kasamok sa imong kinabuhi nga ang Dios nagluwas kanimo kaniya igsuon. Ibuhat na niya kay dili siya tao, kay Dios siya igsuon. Dili siya sama sa tao. Sa kalibutan mo ng prinsipyo atong pamalandungan igsuon kung atong ikumpara ang prinsipyo sa kalibutan sa tao kay nang paglahi ra gyud ang standard ni Lord o ang prinsipyo ni Lord sa prinsipyo sa tao. So, kung ano na manggaling tayo mauhangan nga tao, makautang dito ka mabuton. Kinanglan kita malingkamot, makabayad, makabalos, kaya nakautang tag kabubuton. But the God's standard is different. So, makabalos man tao dili, magpabiling siyang maayo nga Diyos ang kinabuhi. Magpabiling siyang maayo nga Diyos sa atong kinabuhi. Makabuhan ka magmaayo, mapakyas ka man sa imong kinabuhi. Wala siya naglantaw o nga kita adunay utang kabubuton niya kaniya igsuon. Ingon anak ka maayo ang Diyos sa kinabuhi. Ingon anak pud og tanak ta sa standard ni Lord na kung naamang galing tao nga makita nato nga napakyas, nakasala nato, dili pud ta ingon anak ka mapalabi-labihon sa ilaha. Tungod kay nga atong Dios nga atong gialagaran, wala nagalantaw kung makabalus ta o dili diha niya. Because dili siya tao, Dios siya iso. Subo palang tumuno nga usahay kita nga tao. Kung kana nga tao napakyas o kana nga tao, kita na itong adunay bikil.
Adunay sayop, adunay dili masakto sa iyang pagkinabuhi. Ingon ana lang dahil takadali, makastorya dili maayo sa ilang igsoon. But lahi ng Diyos. Lahi ang Diyos. Kaya dili siya tao igsoon. In Hosea 11 verse 1 to 7, nakita sa Diyos kung unsa ka masupilon ng iyang mga katawhan, kung unsa ka angayan ang mga tao silutan, kung unsa ka angayan nga itukmod, itugyan, buyan ang kasuko sa Diyos diyan nila. But kung makita nato igsuon in verse 1 to 3, unsa unta na ang dapat dangatan sa katawan sa Diyos kaniadto. Ang Ginoo mingon ni gugma kong Israel sa bata pa siya gikan sa Ehipto. 5 to 7 igsuon. Yan siya diri. Mamalig sila sa Ehipto ug ang Assyria mo'y maghari kanila. Kay gidumili man sila sa pagbalik kanako. Mahitabo ang gubat diya sa ilang syudad, maguba ang mga gangaan niini, mga matay sila tungod kay nagtuman man sila sa ilang gusto. Ubiya kayud kanako ang akong katawan busa ang yugo itagan na alang kanila ug walay makatangtang niini. Amen. Kini siya igsuon ang giingon sa Dios mao ang tanan niyang posible unta nga mahitabo sa katawan sa Dios. Tungod sa ilang pagmasupilon, patungod kay dili siya tao, Diyos siya, wala na niya itubod siya. Adunay mga sitwasyon sa kang kinabuhi na deserve unta nato. Deserve unta nato mamatay. Deserve unta nato mahubsan. Deserve unta nato matumba. Deserve unta nato maulawan. But wala nag-i-allow ni Lord na dili siya tao, Diyos siya. At doon na yung mga situation sa itong kinabuhi, igsuon nga, makaingon ta nga, deserve na po ni. Pero wala itubod sa Diyos kay maayos siya sa itong kinabuhi. Makaingon ta nga, Lord, deserve to na ko. Deserve to na ko, gano'n. Pag makita na ito igsuon, kining sa verse 5 to 7, mauunta niya ang mahitabo sa katawan sa Diyos. Mauunta niya ang mga mahitabo, nga dili maayo. Mabuntog unta sila igsuon. Pag kung ako balikan ang verse 8, padulong sa 9, igsuon sa unsaon ko man pagbiya kanimo. Take it personal igsuon. Unsaon to man ka pagbiya dyan. Nabili mo ko tao, Diyos ako. Ingon siya, unsaon man takapagtugyan sa ilang mga kamot. Atunta ng linog. Kung ato lang balansihon ang atong mga sayop, deserve ta nga tumaapil sa mga pangitabo sa ilaha. Nagingon ng Diyos ipulong, unsaon taman kapag tugyan adto kanila. Unsaon kuman paghimo kanimo nga sama sa adma. Unsaon kuman paghimo kanimo nga sama sa sibuhin. Dili matugon ang akong kasing-kasing ni anak. Pagkalami, palagtungon na ang Diyos. Kanato din kamagtago na gingon, dili matugon ang akong kasing-kasing ni anak. Kay may pasulapi man ang akong gugma o kaluoy kanimo. Talaga ng Diyos. So, pagkalami, palagtungon sa iyong pulong na kayo kung ano rin. Kinsa ko Ginoo. Kinsa mi o Diyos para imong kaluyan, para imong igugmaon, para imong pugnan ang mga butang buot nimo buhaton para namo tungod kay nahigugma magkanamo igsoon. Maunta na nga ngayon may tabo. Kung ato siyang i-relate sa itong kaugalingon, maunta to nga ngayon may tabo na ako. Mamatay unta ko, mabanggaan unta ko, maulawan unta ko, mahubsan unta ko. Pero igsoon tanan ng mga butang ang giluwas ka sa Dios, giluwas ka niya kay gihigugma ka niya. Kay maayos siya sa imong kinabuhi sa imong kinabuhi. Dili siya tao, Dios siya. So, dili siya sama sa tao. Eh, maupunta na itong pamalandungan nga kung giunsa na pagtagad sa Dios, maupunta na itong pagtagad sa pag-isip na tao. Na dili na itong basta-basta i-give up ang mga tao sa itong kinabuhi. Dili na itong basta-basta buhian ang bisan unsang kapungot sa itong kasing-kasing. Tungod kay siya, grabe ang iya ang pagpailog ng tuigsoon. Tungod kay dili siya Diyos,
Dili siya tao, Dios sa igsuon. Unsa ang iyang ipakita sa iyang mga katawhan? Number one, igsuon kay dili siya tao, Dios siya. Sa kasayuran, sa kasayon, or sa kadali lang sa tao o kanato, sa pagbiya sa Dios. Ingon anak kalisod para niya mabihaan tayo igsuon. Number one, ingon siya dala, unsaon ko man pagbiya kanino. Kung kita, dali lang kayo natubiyaan ng Diyos. Dali lang kayo natutalikdan ng Diyos. Dali lang kayo nato basta-basta buyan ng atong pagtuo, pagsimpa, pag-alagad, pagdaig, pagtahod sa Diyos. Para sa iya, ingon anak kalisod. Ingon siya, unsaon ko man pagbiya kanimo. Imagine ang Diyos, nga Diyos sa langit, igsuon, nag-ingon sa ato karon. Kasi ingon anak lang kasayon nato sa pagbiya sa Dios, ingon anak pud kalisod para niya nga biyaan pa igsoon. Pagkadami panandungan sa pagbuhay ng Dios. Luyo sa kung basta-basta nga pagbiya lang niya. Luyo sa kung basta-basta nga pagbaliwala lang niya. Sa dili siya kaako nga biyaan pa igsoon. Sa basta-basta na mo give up ta diya sa Ginoo, dili kaya ta i-give up sa Ginoo igsoon. Tingnan mo ko, galing mo, dili ko kaya i-give up ni Lord. Munang may anak kakaroon. Munang naap kakaroon. Munang nakabarong kakaroon. Munang nagmadaugod kakaroon. Munang buhi kakaroon. Dili ka kaya i-give up ni Lord. Dili ka kaya buhian ni Lord. Igsuon, amen. I-give up galing niya si Jesus. I-give up niya yung bugtong anak. Igsuon mo, dili ta niya kaya i-give up. Siya ang mag-give up, igsuon. Iyang anak, he never give up sa nas, igsuon. Wala kita niya give up. Kay siya Ginoo o pilit tayo. Amen. Ikaduha, igsuon. In verse 9. Ingon siya diri. Ingon siya sa 8b. Unsaon ko man pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot o Israel. Number 2, igsuon sa kasayon ra, sa kalibutan, sa pagtugyan, sa atong mga tagsa-tagsa ng kinabuhi, sa sala. Sa kasayon ra nato sa pagtugyan, dali-dali, sa kaugalingon, sa sayon, namuingon pagbahala na si Batman. Pagtingon anak, kung kalisod sa Ginoo nga itugyan pa sa kabutan. Kanang ingon anak, rakadali sa ato na, sige mamaka ko, sige manimbong ko, sige magpakasala ko, sige mo adtulid ko, sige buhaton na muli, sige talikdan ako ang Diyos. Pag kita igsuon, ingon anak, kalisod sa Ginoo, na itugyan ta sa kadautan sa atong kinabuhi. Una atong angay pamanandungan. Naingon sa diri, kung saon man ako pagtugyan kanimo sa laing kamot. Lisod kay para sa Ginoo nga itugyan ta sa yawa. Lisod kay para sa Ginoo nga itugyan ta sa kamatayon. Lisod kaayo para sa Ginoo nga itugyan ta sa dili may pangitabo sa pagkinabuhi, bisan deserve nato tungod kay dili sa tao Dios siya. Lisod para sa iyahang itugyan ta diha sa dili maayong pangitabo sa pagkinabuhi. Unang makaingon ta nga ano kay Lord naa pa man ko. Ngano man Lord na maayo man mangyapon ka kanako. Ganong gipanalangin magyapon ko nimo bisag dautan ko. Ganong gibuhi gyapon ko nimo. Ganong nakamata lang gyapon ko Lord. Bisag dili ko takos. Dili ko angayan Ginoo. Tungod kay dili siya tao. Dios siya Israel. Ang Dios na nagyalagaran dili siya tao. Dios siya. Kasi sa yuno lang nato pagtugyan ang atong kaugalingon sa sala, sa dautan, sa pagbati na dili maayo, sa pagdumot, sa kasukor, sa kalagot-tanan, usay dali-dalihon lang nato pagtugyan atong kaugalingon. But si Lord, una-una sa iyahang kaugalingon nga pugngan, na dili kita itugyan kaya nahigugma siya na nato igsoon. Usahay sa atong maisip katao, dalira nato nga itugyan sila sa dili maayo, kung mapakyas sila sa atong kinabuhi, kung makasala sila, kung masayop sila nato say dalira nato maimon nga abir kaniya, maunsa ka, gaba na nimo, tinuyuan na nimo,
But ang Diyos nga itong gialagaran igsuon sa tagsa nato, naglisod siya sa pagtugyan nato kay dili siya tao, Diyos siya igsuon. Ikatulo, sa kalibutan nga gapasulabi ang kasuko. Sa kalibutan nga dali ra kay buy-an ang kasuko. Imananapod ka, dako ang pagpasulabi sa Diyos sa ikong pagkaluoy sa matayo sa kanaton. So, ingon sa sayang pulong, dili ako matugot, dili mo tugot ang akong kasing-kasing niya, kung saon ko man paghimo kanimo, kung saon ko man pagkasuko kanimo, dili mo tugot ang akong kasing-kasing ni Ana, kay may pusulapi man ang akong gugma o kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang mapintas kong kasuko, dili ko gupon pag-usapang Efraim, kay ako Diyos man o dili tao. Amen. Adunay mga panahon nga kabuhi-an na hindi mo kasi kasuko nato, pero gipugna na sa Diyos kay ipasulapi niya iyang gugma o kaluoy ka nato. Kapag kita igsuon usahay sa itong kinabuhi, ingon ana ra ta kadali bubuhi sa itong kasuko. Kasi masukanan pa diha. Amen. Ako ra. Akayon po nga nag-Lord, no? Gamay ra kayo nga. Asa na nagibutang kuan? Wala man. Litsi ka nga diha sa ingon ana na dayon pa kadali bubuhi sa itong kasuko. Pero ang Diyos, ingon siya, ipasulabi niya ang iyang gugma labaw sa iyang kasuko. Suko man ang Diyos nato igsuon. Suko man siya. Kaya doon ay mga butang naghihimo nato, mawala na kapahimuot niya. Igsuon. Pagkabalong ka, nga mas ipasulabi niya ang iyang gugma kaluoy, papangga ninyo labaw sa iyang kasuko, ay dili sa tao, Diyos siya igsuon. Ingon na po ng tanak ka mapinugnganon sa atong kasuko sa pangisig katao. Nadili pumunta na tadiya-diya din mabuhi sa storya, mabuhi sa dili maayong pagbati. Tungod kita gani, nagpailog ang Diyos kanato. Amen. Pinapunta na yung anak, takadali mabuhi sa atong kalagot, kapungot, kasuko. Tungod kay ang Diyos, mas ipasulabi niya ang iyang gugma kanato. Ang tinud-anay na nahigugma sa Ginoo, dili gid sayon-sayonon pagluib ang Ginoo. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, dili gid mo masayon-sayon pagluib o pagsupak ang Ginoo. Kaya ang pagsigig buhat sa dautan, ang pagsigig luib sa Dios, nagpakita lang na wala pa kita tinud-anay na nahigugma kanina. Nagpakita lang na wala pa kita tinud-anay nga nahigugma kanina Gisor. Dili unta na mapapusabot ta ako kasing-kasing nga kung unsa ang Dios nga nagpasulapi sa imong pagkaluoy kanato, mo pinunta na ang mas ipasulapi nato sulod sa atong kasing-kasing Gisor. Aduna may mga tao sa atong kinabuhi nga makaingon ta nga makapainit yun sa atong kasuko. Makapahurot yun sa atong pailog Gisor. Mga sakop sa pamilya, mga anak, nagsuon, kaabang sa kinabuhi. Namay mga tao sa itong palibot, kasi mugi mo hubas sa atong kasuko, mugi mo hubas sa atong gugma, igsuon. Pag atong pamalandungan kung giunsa sa Diyos, pagpugong ang iyang kasuko, aron lang ipasulabi ang iyang gugma ka natin, ay hindi siya tao, Diyos siya, igsuon. Amen. Ang tinuod nga na gugma sa Diyos, ang tinud-anay o tiunay ang nagugma sa Diyos, dili gayon makasayon-sayon pagluib o pagsumpak sa Diyos. Atong pamalandungan atong gugma sa Diyos, igsuon. Atong pamalandungan ang atong gugma sa Diyos. Ikaw pa, igsuon nga kay dili sa tao, Diyos siya. Sa kalibutan na puno sa silot, punishment. Ingon siya, dili ko'y padayon ang pigtas kong kasuko. Dili ko gupon pag-usapang Efraim kay ako Diyos man o dili tao. Ako ang balaan nga uban kaninyo, dili ako muanha kaninyo nga may kasilag. Igsoon sa kalibutan na puno sa kasuko o punishment, silot, gamay lang nga sayop, silutan, gamay lang nga sayop, silutan.
Apan si Lord gibili ang panaig ang iyang kasuko o punishment sa matag usa ka nato. Gusto nang tanyabuyan pero iya lang ipugnan. Yet He is righteous to be angry and to punish us in so. Maayo ra kay siya. Matarong ra kay siya para iya tang silutan para siya masuko na rin ka nato iso. Amen. Ingunana ka, lami ang bunga sa Diyos sa itong kinabuhi. Basin bayaw ang tanak. Nga ngayon itong mga halublak mahulog nato during sa linog. Ang ngayon pag mahumakan tungkol sa itong kadautan. Pero dili man anak kamadali-dalion ng Diyos sa iyang punishment sa matagusan nato kay mas gipadaig niya, mas gipatipabaw niya, mas gipapasulapi niya ang iyang gugma, iyang kaayo, pagpangga ka nato igsuon. Amen? Takos ang Diyos si gugmaon. Takos ang Diyos, takuron, takos ang Diyos, paslan sa iyang kaayo igsuon. Takos ang Diyos, buktian sa iyang ihimo sa itong kinabuhi. Amen. Sa verse 1 to 3, igsuon yung diri, ang Ginoo mingon gigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gikan sa Ehipto, gitawag ko siya ingon nga akong anak. Sa nagsigi akong sampit kanila, nag-anak ninong silang palayo ka nako. Nagpadayon sila pagsimba ng Baal ug sa pagsunog ug insenso alang sa ilang Diyos. Ako'y nagtudlo sa Ibrahim sa paglakaw. Ako'y nagkugos sa akong katawhan. Apan wala sila muila nga ako'y nag-amuma kanila. So, nanong nahitabo maning kanato. Nanong nahitabo maning kanato. Naluyo sa pagkamaayo sa Diyos sa itong kinabuhi. Dali-dali ra nato itugyan ang atong kaugalingon sa sala. Dali-dali ra nato inana ra din kasayon nga i-give up nato o basta-basta nga i-give up nato o biyaan ang Diyos sa atong kinabuhi. I-give up ang righteousness na gihatag niya sa atong kinabuhi. Ibuhian o dali-daliong ibuhi ang atong kasuko sa itong isig katao, atong mga pagmahay sa Diyos. Nganong nahitabo niya igsuon? Because in verse 1 to 3 nagingon, wala ilha sa iyang mga katawhan nga siya ang Diyos na tinugdan sa tanan nga naa kanila. Ingon siya diri, sa sinugdanan, ikaw Dolores, ako ka. Ingon siya, sa sinugdanan, gitawag ko ikaw nga akong anak. Sa sinugdanan, isampit ko ikaw. Ingon siya, ako'y nagtudlo nimo paglakaw. Ako'y nagkugos nimo. Apan wala mo ilha nga ako'y nag-amuma. Nadunay mga panahon sa itong kinabuhi nga ang Diyos, siya ang nagbuhat sa tanan. Siya ang nagsugod sa tanan. Siya ang tinugdan sa tanan. Pero wala natong maila na siya ang tinugdan sa tanan sa itong kinabuhi. Munang usahay, munang kasagaran may tabo sa ato. Basta-basta na lang atong buhian ang atong gugma sa Dios, pagtuo sa Dios. Basta-basta na lang atong itugyan atong kinabuhi sa sala. Basta-basta na lang atong itugyan ang atong kasuko, buhian ang atong kasuko, traidoran ang Dios, limpungan ang Dios, talikdan ang Dios. Inanak kasayon para nato tungod kay adunay mga panahon nga wala nato giila nga siya ang tinugdan sa tanan nga naa natin. Sa panahon sa iyong katawan kanina, kung anong nahitabo man nga nibiya sila sa Diyos. Nganong nahitabo man nga basta-basta na lang nila gibuhian ang Diyos. Tungod kay wala nila ilha nga siya ang tinugdan sa tanan nga naa sa ilahan. So, imubun ng posible na rason kung anong ingon ana nato kaya buhian ang atong gugma sa Dios, pagtawag sa Dios, kung anong ingon ana kasayon nato talikdan ang Dios, i-disobey ang Dios, pasakitan ang Dios. Tungod kay wala nato ilha nga siya ang tinugdan sa tanan nga naa nato. Ingon pa sa home, siya ang tinugdan sa tanan. Upo ta. Walay ato ani nga kalibutan igsuon. Bisag pila ka minuto segundo na ito nga gininhawa iya na sa Dios. Walay ato. Walay bisag gamay nga ato ani nga kinabuhi o kalibutan igsuon. Iya na tanan.
Munang usahay kung kita malimot na siya ang tinugdan niya ng tanan, basta-basta na lang natupuyan ang Diyos. Talikdan ang Diyos. I-give up ang Diyos sa atong mga kinabuhi. So, amen. Kasi yan, Diyos siya sa imong kinabuhi. Dili siya tao. Unang naapakakaroon, unang nakalahutay, nagmadaugon patay igsuon, tungkol kay ang Diyos nga itong gialagaran, dili sama sa tao. Dili sama sa tao nga madali-dalion mo biya nimo, nga dali rang mutukyan nimo, dali rang mo give up nimo, dali rang masuko nimo, but dili siya tao. Diyos siya igsuon nga nagpailog, nagpugong, tungod kay nahigugma, o naluoy siya diha kanimo. Amen. Dili ka katinag ang atong buhi na Diyos. Dili siya kakatarog. Bisan pa man sa itong kapagyasan, dili ka katarog, dili ka katinag ang gugma o kaluoy sa Diyos sa atong mga ginoo. Atong pakpakan ang kaayo sa itong buhi na Diyos. Tinawag na kini nga pulong, buhaton na ito, masigugmao na ito ang Diyos. Atong mapamalandungan pagmaayo nga, maudiay nga naapag ko, maudiay nga nagmadarugon ko. Kaya ang akong Diyos nga akong galagaran dili tao. Nasama na ako, nga dali rang mugiba, dali rang mubuhi, dali rang kapuyan, dali rang hawyan, dali rang maluya nga Diyos. But siya nga Diyos nga itong galagaran, dili siya kakatinag nga Diyos. Dili siya kakasulsulan nga Diyos. Dili siya kakatarong nga Diyos. Bisan pag mga nangyawa, patyan na kay maro na. Patyan na kay tikasan na. Patyan na kay limpungan na. Itukyan na kay dautan na. Itukyan na kay wala na nahigugma nimo. Batang gugma sa Dios, ang kaayo sa Dios, ang iyang pagka-Dios, dili ka katinag igsuon. Dili ka katarong. Kunang for how many times nagitugyan pa sa yawa, for how many times nagipakita sa yawa. Na wala na si Job. Itukyan na. Kaya nawala na siya tanan. Pero wala din siya gitugyan sa Diyos. Kaya ang atong Diyos, ang iyang gugma dili yung kakatinag iso. Pakaingon pa ba nga Lord, kinsa mi para yung anak ka para namo. Na sa iyang pagka-Diyos, bisan sa atong pagkadautan, wala siya nakumbinsi sa yawa. Hindi siya kakasulsulan sa yawa igsuon. Hindi ko nang gugma sa Diyos sa matagusan natin. Hindi ka katarong, hindi ka katinag ang gugma sa Diyos ka natin. Hindi siya Diyos na kakasulsulan, hindi siya Diyos na kakapugos. But firm o bikon, hindi yung matarong ang gugma sa Diyos kaya nimo ang kanapon. So, unang wala tayo itugyan, unang wala tayo i-give up, unang wala niya tiya kasukti, unang wala niya siluti. Kay Diyos siya o dili siya tao. So, atong ipiyong ito mga matay. So, in this time, pasalamati ang Diyos. Pasalamati ang Diyos sa iyong ipakita kanimo. So, remind yourself na dili siya tao, Diyos siya. Na kung ang prinsipyo sa kalibutan, dali ratang itugyan, dali ratang kaputan, dali ratang biyaan, daligdan, para niya lisod ka ang iso. Lisod ki para sa Ginoo nga puyan ta. Lisod ki sa Ginoo nga daligdan ta. Lisod ki sa Ginoo nga itugyan ta. Lisod ki sa iyang kasing-kasing nakasagdan ta. Lisod ki para sa iya ikin pa ang iyang kasuko. Lisod para sa iyang kasilutan ta. Bisa deserve na to. Bisa deserve na to. Lord, salamat Lord. Nagdinig ka tao
kanimo. Sa dagang panahon, Lord, nga amo kang gitaligan, ipaulahi, ibiyaan, igyungan sa among kinabuhi. Wala ka ng tarong, Lord. Wala makibangi ang iyong gumang, Lord. Wala matarong ang iyong kaayo, ang iyong kaluoy, wala matandog, Lord. Hindi ka tao, Diyos ka naman ka. We are blessed, Lord, na naami Diyos na kagagaran. Hindi sama sa tao nga basta-basta lang buhay na namin. Imapununtanan na, Lord, kasing-kasing ang mabatunan sa matag-usang namin towards you and towards people around us, O God. Na maupununta na ang kasing-kasing ang batunan. Iyak ka niyo. Nadili ka na mo basta-basta buhian, ikasan, taligdan sa mong kinabuhi, Ginoo. Na mapulutan ang kasing-kasing na sabang ganimo. Gamong ipakita sa mong pamilya, sa mong ginikanan, igsuon, mga tao sa mong palibot, Lord. Nadili na mo basta-basta buhian ang among kasuko. Nadili na mo basta-basta buhian ang among gugma. Nadili na mo basta-basta itugyan. Igyug ako pasagdan ng mga tao sa mga kinabuhi, Lord, kay walang minimum pasagdan. Nadili ko nita ng mga anak ka madali-dalion, Lord, sa pag-punish sa mga tao sa pupalibot, kay ikaw nagpailog ka na ako, Lord. Salamat, Lord, na iyong i-save, Lord, sa mga katalagman na ipagod, kay nagpugong nagpailog ka na ako. Dili tungod kay maayo mi. Dili kay tungod kay maayo mi pinuhatan, Lord. Matungod kay sadyang maayo ka sa among kinabuhi. Sadyang maayo ka, sadyang mabuti ka, Diyos, Lord. Hidayat ka na mo, Ginoo. Pagkalabi panagtungo ni kabutang, Lord. Ganay Diyos, ganay higugma ka na mo. Ganay Diyos, nagpailog ka na. Ganay Diyos, na muna-muna na nga nagpugong sa kasuko. Tungod kay nahigugma ka na. Lord, pagkamaayo mo nga Diyos. Salamat sa imong ginawa. Salamat sa imong ipakita nga magtagad ka na mo. Sa diin kami tapos, Lord. Mawag tayo ang pamalandungan sa matagkaroon niya, Ginoo. Nagdili na mo sa yangon ang matagpanahon, good Lord. Kabaslan ka, kumpian kasi mong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Takos din ka, Ginoo. Takos kang unungan. Takos kang simbahon. Takos ka, Ginoo, maalaran. Takos kang alagaran na Diyos. Takos kang ibumaw. Takos kang unahon. Kaya wala'y makahimo sa imong mahimo. Wala'y tao makahimo sa imong makahimo sa imong. Salamat, Lord. Diyos ka. Piling ka tao. Dalayon ka man, Diyos. Wala'y katapos. Isip ba, hitahay ka na mo, Lord. Mulaan kay may na ikaw ang among Diyos. Pagdagan. Mulaan kay may na ikaw ang among Diyos. Lord, salamat. Kaya mo gilift up ang faith sa matag-usa karon. Kaya mo nasigo na matag-usa ka na mo karon. To have a confident, Lord, na naami Diyos na dili sama sa tao. Nabisan sa akong kapakyasan, Lord, dili mi angay maulaw sa pagtuol kanimo. Dili ka tao. Dili ka kapandiri na Diyos. Dili ka kasalingkoy na Diyos. Ang pagbisan sa akong pagkadautan, kanipay ni mo nga maduol median ni mo. And we are confident, Lord, kakambon biriyan na ni mo because maayo ka na Diyos sa akong kinabuhi. Na dili tungod kay maayo mi pinuhatan, Lord. At sadyang maayo ka nga Diyos. Na Lord, dili ka galantaw sa utang kabubuntuan na Diyos. Kay Diyos ka, dili ka tao, Ginoo. Na walay kondisyon ang imong gugman pag maayo ka.
Kaya ikaw nga Diyos, Lord God. Ikaw ang dako. Ikaw ang high. Sa tanang high standard na Diyos nga nahihigman ka na mo. Nahihigman ka na Diyos. Sulit ka Diyos. Salamat sa iyong pulong, Lord. Nabili ka mo balik ang kawang niya ka mo. Ang patumano ni ini. Ang katuyuan sa matagusan na ako, Father. Magmuha, Lord, ng mga paglantaw sa mga kaugalingon. Magmuha, Lord, ng amo ang ginong